Kumusta? Handa na ba kayo para sa isang epic na kwento? Ito'y tungkol sa isang mundong sobrang ganda, isang bagyong di mo aakalain at, alam nyo ba, isang pamilya lang ang naligtas sakay ng isang dambuhalang bangka. Halika, alamin natin ang buong storya. Okay, so isipin nyo to. Noong unang panahon, ang mundo natin parang isang dambuhalang hardin. Yung mga puno, sobrang taas, aabot na sa langit. Tapos hitik sa mga pinakamatatamis na prutas na maisip mo. At yung mga parang walang katapusan sa pagkaluntian. Tapos yung hangin, ang bango, amoy ng lahat ng klase ng bulaklak. Grabe no? Parang paraiso talaga. Pero syempre, sa bawat magandang kwento, may problema. At sa kasong ito, isang malaki-laking problema talaga ang dumating. So, eto na nga yung naging problema. Dahil sa sobrang ganda ng mundo, yung mga tao parang na-inlove sila sa kalikasan. Pero, ang nangyari, yung kalikasan na mismo yung sinamba nila. Nakalimutan na nila kung sino ba talaga ang may gawa ng lahat ng yon. Para bang hinahangaan mo yung painting, pero kinalimutan mo na yung painter. Ganon. Tingnan nyo to, ang daming binigay sa kanila na regalo. 'Di ba? May ginto at pilak, mahabang buhay na malakas, tapos ang galing pa nila sa iba't ibang bagay. Ang ganda sana, 'di ba? Kaso, imbes na gamitin sa tama, anong ginawa nila? Ginamit nila para magyabang, para sa mga masasamang bagay, at para manakit ng kapwa. Yung mga regalong dapat ikabubuti nila, yun pa yung naging dahilan ng pagiging sakim at marahas nila. At lumala talaga ng husto ang sitwasyon. Nakita ng Diyos na yung kasamaan parang sakit na kumalat sa buong mundo. Wala nang pakialam sa kung ano ang tama o mali. Ang naghahari na lang, karahasan. Nakakalungkot, no? Dahil sa nangyaring to, may ibinigay na babala at, well, isang kakaibang solusyon na may kinalaman sa isang dambuhalang barko. Pero, alam nyo, hindi naman ito biglaan. Binigyan pa sila ng pagkakataon, 120 taon. Imagine, 120 years para mag-isip-isip at magbago. Ganon katagal yung palugit bago dumating yung sinasabing malaking baha. So, ano ba itong ark na to? Hindi to basta-bastang bangka ha. Ito ay isang dambuhalang lumulutang na structure. Gaano kalaki? Isipin mo, kasing taas ng isang 3-story building. At ang design, hindi galing sa tao, kundi galing mismo sa Diyos at ibinigay kay Noe para iligtas, hindi lang ang pamilya niya, kundi pati na rin ang mga hayop mula sa isang bahang lulunod sa buong mundo. At hindi lang basta-basta ang paggawa ha, may specific na instructions. Yung kahoy na gagamitin, gopher wood daw, sobrang tibay at hindi basta-basta nabubulok. Tapos yung design, 3 palapak na may mga parang apartment sa loob. Ang ilaw, galing sa iisang bintana lang na nasa pinakatuktok. At ang pasukan, isang dambuhalang pinto sa gilid. Detalyado, di ba? Ngayon, dito napapasok yung pagsubok. Isipin nyo, nagtatayo ka ng dambuhalang barko sa gitna ng tuyong lupa. Dito talaga masusubok ang pananampalataya ni Noe. At alam nyo, bawat pokpok ng martilyo ni Noe sa arko parang isang sermon yun. Hindi lang siya simpleng karpentero. Bawat tunog ng paggawa niya ay isang malakas na sigaw, isang babala sa lahat ng tao sa paligid niya. Pero, ang malaking tanong, may nakinig kaya? Ang sagot, nakakalungkot, pero wala. Anong ginawa nila? Pinagtawanan siya, tinawag siyang baliw at fanatic. Sabi nila, nasisiraan na yata tong sino. Habang siya nagpapakahirap, sila tuloy lang sa party, sa kainan, sa kasiyahan. Ang katuwirang pa nila, imposibleng magbaha, hindi yan pwedeng mangyari, may batas ang kalikasan na. Ganyan sila kasigurado. Pero, lumipas ang 120 taon, at yung sinasabi nilang imposible, ayon, nangyari na. Biglang, bumuhos ang ulan. Pero teka, bago pa man yun, may isang napakakakaibang eksena. Bigla na lang, nagdatingan ng mga hayop, pares-pares, mula sa mga gubat, sa mga bundok, yung mga leon, tigre, elepante, pati yung maliliit na hayop. Lahat sila, tahimik na naglalakad, diretso papasok sa arko. Walang gulo, walang away. Kakaiba, di ba? At nang nasa loob na si Noe, ang kanyang pamilya at lahat ng pares ng hayop, yung dambuhalang pinto, nagsara. Pero hindi sila ang nagsara ha, para bang may isang di nakikitang kamay na nagpihit nito.
At yun na yun, selyado na sila. Wala nang makakapasok, wala nang makakalabas. Imagine nyo to 7 araw silang nasa loob ng arko, pero walang ulan. Siguradong lalo silang pinagtawa-tawanan ng mga tao sa labas. Ano na nasa na baha mo? Pero, sa ika-8 araw, biglang dumilim ang langit. At doon na nagsimula ang lahat. At hindi to basta-bastang ulan lang Sinasabi sa kwento na ang mga bukal ng kalaliman ay sumambulat at nabuksan ng mga bintana ng langit. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung tubig hindi lang galing sa taas, galing din sa ilalim ng lupa, sabay na bumubuhos at sumisirit. Isang napakalakas na baha talaga. Okay, so natapos ang bagyo, lumipas ang baha, pero ang tanong, para sa atin ngayon, ano ba ang aral na mapupulot natin sa buong kwentong to? So, ano nga ba talaga ang gustong iparating ng kwentong ito lalo na sa panahon natin ngayon? Heto ang ilang mga bagay na pwede nating pag-isipan. Unang-una, lahat ng ginagawa natin may consequences, mabuti man o masama. Tapos, pinapaalala rin nito na importante talagang makinig sa mga babala, hindi yung pinagtatawanan lang natin. At isa pa, yung totoong pananampalataya, hindi lang yang sa salita, nasa gawa yan, di ba? Tulad ni Noe, 120 years siyang gumawa. At panghuli, minsan kahit ikaw na lang mag-isa, kung alam mong yun ang tama, kailangan mong panindigan. Yung kwento ni Noe tungkol sa isang arkong gawa sa kahoy na nagligtas sa isang pamilya. Para sa atin ngayon, ang hamon siguro ay ito, paano tayo magiging builder o tagapagtayo ng pag-asa sa mundo natin? Hindi man gawa sa kahoy, pero gawa sa kabutihan at paninindigan. Magandang tanong yan para pag-isipan nating lahat, di ba? Hanggang sa susunod nating pag-aaral. Salamat sa pakikinig.